Isang magandang umaga po sa bawat isa. At ngayong umagang ito ay tayo po'y magpapatuloy sa atin pong pangangaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ngayon po tayo ay nasa chapter 9. Makibukas po kayo sa akin in Acts chapter 9. At ang atin pong mga talata na babasahin would be from verses 1 to 19. Acts chapter 9 verses 1 to 19. Ganito po ang sinasabi. Samantala, si Saulo na may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka at pumasok sa lunsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig ngunit walang nakikitang sinuman. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata ay wala siyang makita. Kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng 3 araw, siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Noon ay may isang alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon sa isang pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Sa sandaling ito'y nananalangin siya at nakita niya sa pangitain ng isang lalaking ang pangalan ay Ananias na pumapasok at pinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang muli niyang tanggapin ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko mula sa marami ang tungkol sa lalaking ito, kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At siya ay may pahintulot mula sa mga punong pari na gapusin ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka, sapagkat siya ay isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Kaya't umalis si Ananias at pumasok sa bahay, ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi sa kanya, Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis at nakakita siyang muli. At siya'y tumayo at binautismuhan. At pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama siya ng mga alagad na nasa Damasco. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kagaya ng aming nabasa, aming nakita, na tunay nga ikaw ang humahanap sa makasalanan. Tunay, Panginoon, na ikaw ang kumakatagpo sa kalagitnaan, Panginoon, ng aming paglaban sa iyo, pagrerebelde. Ang iyong biyaya, Panginoon, ang siyang nakatagpo sa amin. At hayaan mong patuloy namin itong makita sa iyong salita at ito ay patuloy na magbigay sa amin ng paghanga, pagkamangha sa aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa pong journalist, an award-winning journalist sa Chicago Tribune, itong si Lee Strobel. Siguro yung ilan sa inyo is very familiar with him. Ngayon, dahil before, nung siya ay journalist pa, he was a very committed
atheist. Atheist, hindi siya naniniwala sa Diyos. For him, God was irrational. At ang kanyang layunin ay patunayan na walang katotohanan ang Christianity, lalong-lalo na ang resurrection. Ito ay dahil ang kanyang asawa ay naging Kristiyano. So sabi niya, papatunayan ko that it is irrational. I-disprove ko ang Christianity, lalong-lalo na ang resurrection. So, ang ginawa niya, dahil siya ay journalist, ay nagsimula siya ng personal investigation para i-debunk ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. At sa loob ng 2 taon, in-interview niya yung mga expert, mga scholars, at tinignan niya yung mga historical evidences, at kahit yung scripture ay kanyang pinag-aralan. Hindi para hanapin ang Diyos, pero para wasakin ang pananampalataya. Pero the more he investigated, ay lalo niyang nakikita yung ebidensya ng muling pagkabuhay. At ito ay parang hindi niya na kayang itanggi. Kaya unti-unti yung kanyang puso na nagmamatigas lumalaban, it was confronted by grace. At itong si Strobel, finally, nakita niya, in light of all the evidences, na mas mahirap pang hawakan yung kanyang atheism compared dito sa mga evidences na nakita niya patungkol sa Panginoong Jesucristo. At siya'y nanampalataya sa Panginoong Hesus, naging siyang mananampalataya. And that same grace, yung biyaya na kumatagpo sa kanya, ang siya ring nagtulak sa kanya ngayon para ipangaral ang Panginoong Jesucristo, sapagkat ngayon siya ay isa ng pastor, is also an apologist, at siya yung author, marahil na may nakabasa na sa inyo, The Case for Christ. So ito yung sinulat niya, yung kanyang investigation, kung paano siya nakarating sa pananampalataya, at it was entitled The Case for Christ. At maraming mga skeptics din ang bumasa nito at nakatagpo ng pananampalataya. Now, if you're going to take a look, kagaya ni Saul or si Paul, si Apostle Paul, as we all know, itong si Saul later on ay tatawagin sa kanyang Roman name na Pablo or Paul. Kagaya niya, itong si Lee Strobel, hindi naman niya hinahanap ang Diyos. He was running from Him. In fact, lumalaban siya sa Diyos. Ngunit ang soberanong biyaya ng Diyos ang siyang nagligtas sa kanya at isinugo siya ngayon para ang Panginoong Hesus na dating kanyang tinatanggihan, ngayon ang kanyang ipinoproklama. And this is the message na gusto ko pong dalhin sa atin ngayong umaga. The sovereign grace that rescues sinners is the very grace that compels and sends them to proclaim the glories of Christ to others. Ang soberanong biyaya na nagliligtas sa makasalanan ay siya ring biyaya na nag-uudyok ipangaral sa iba si Kristo at ang kanyang kaluwalhatian. Makikita natin dito sa conversion story ni Apostle Paul or ni Saulo. I would be using throughout this sermon interchangeably ang pangalan na Saul and Paul. So this is the same person. Si Saulo, ito yung kanyang Hebrew name. Dahil siya isang Benjamite, nakuha niya coming all the way back from King Saul. And then yung Roman name niya, noon ay normal na mayroong 2 pangalan, kagaya ni Simon. And then Peter, mayroong Hebrew name, may Aramaic, may Greek. So meron silang mga different na mga pangalan. So si Paul and Saul ay iisa. Now itong conversion na story na ito, nakita sa atin kung paano isang tagapag-usig ng Christianity would be one of its greatest advocate. Yung conversion niya ay kasama sa plano ng Diyos, lalong-lalo na when it comes to the extension of the gospel to the ends of the earth. Maalala natin, Acts 1:8, sabi ng Diyos, you will be my witnesses, kakalat ang gospel saan? From Jerusalem to Judea, Samaria, and to the ends of the earth, meaning sa mga Gentile nation. And si Pablo ay, alam natin na tinawag na apostle
to the Gentiles. Siya yung apostol para sa mga Hentil. Now, una nating nakita si Paul, si Saul, in Acts, dito sa Acts, noong siya ay tumayo and inapprove niya yung execution, kung inyo maalala, ni Stephen, the first martyr. And so, ang sabi sa atin dito sa unang talata, but Saul, still breathing threats and murder, pagpatay, against the disciples of the Lord. So, itong si Paul is part of the most zealous circle of the Pharisees, to the point na, kung maalala natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo in John 16 verse 2, na sabi ng Panginoong Jesus, anyone who kills you, referring to dun sa mga mananampalataya, sa mga apostles, anyone who kills you will think that he is offering a service to God. So ito mismo yung ginagawa ni Paul. Akala niya naglilingkod siya kay Yahweh, protecting Judaism, dahil mayroong isang sekta na lumalabas ngayon na naniniwala kay Jesus. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa pinakapunong pari, sapagkat itong pinakapunong pari ang mayroong kumbaga authority na sa lahat ng synagogue, at mayroong sinagoga sa Damasco. Kaya humihingi siyang ng letter upang lahat ng kabilang do sa tinatawag na the way. Ang tawag nila doon sa mga mananampalataya at that time is the way, ang daan, ay kanyang huhulihin, mapababae o lalaki, at dadalhin pabalik ng Jerusalem, at doon sila ay dadaan sa trial, and when they do, maaring yung ilan sa kanila, maaring hindi si Pablo mismo ang pumapatay, pero dinideliver niya for execution. Kaya sabi rito sa talata, he is still breathing threats and murder. Para sa kanya, itong bagong sekta ng mga taong ito ay sumisira sa Judaismo. And so, ang mga Kristiyano at that time, syempre, uma-attend pa rin sila ng synagogue. No? Bahagi pa rin sila. Kaya, nakikita na nade-determine dun sa synagogue kung sino yung nandoon dumadalo, pero part pa rin ng the way. Kaya kinakailangan lang niya yung letter para i-reveal lang dun sa synagogue sa kanila kung sino itong mga mananampalatayang ito. And he is very committed in doing so. Pero nung papunta na siya sa Damasco in his journey, nakita natin na siya ay kinatagpo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng isang liwanag. At doon siya ay bumagsak, siya ay nagpatira pa, at narinig niya ang mga Saul, why are you persecuting me? Why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? Ito ay tanong na mayroong inquiry and allegation sa kanyang ginagawa laban sa mga mananampalataya. At mapapansin natin ang kanyang sagot dito, who are you, Lord? He knows na siya ay nasa presensya of the divine. But he doesn't know, who are you, Lord? At ang sagot na kanyang narinig, I am Jesus, whom you are persecuting. Now, naiintindihan ngayon sa oras na ito ni Pablo na nasa presensya siya ng banal. Pero maaaring sa pagkakataong ito, siya rin naman ay nalilito. Maybe he is confused. Why? Kasi ang alam niya, naglilingkod siya sa Diyos sa kanyang ginagawa. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos by persecuting the Christians. Pero ngayon, maririnig niya ang boses ng Panginoon, and only to find out na ang nagsasalita ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesus ay nakikipag-usap kay Saul mula sa langit. Makikita natin siguro sa mga oras na ito, magkakaroon siya ng realization na yung sinasabi ni Stephen, that I see the Son of Man standing at the right hand of God, is a reality. Tunay na buhay si Kristo Jesus. Jesus is alive. He is risen from the dead. At yung mga salita na sinabi rito ng Panginoong Jesucristo kay Saul, why are you persecuting me? Pinapakita dito yung kanyang intimate union with the church. Na to touch the church
is to touch Christ Himself. Hindi malayo ang Panginoong Jesucristo sa paghihirap ng kanyang bayan. He bears it as His own. The persecution of His people is the persecution of Christ. Why are you persecuting? Hindi niya sinabing the church. Why are you persecuting the believers? Not the way. Why are you persecuting me? So ganun ka-intimate ang Panginoong Jesus sa kanyang mga anak. The church is not just Christ's representative, but His very body. Ito yung sinabi ni Pablo, naintindihan niya to nung sinulat niya sa ang Korinto in 1 Corinthians 12:27. Later on, anong sinabi niya? Now you are the body of Christ and individually members of it. Now he understands that. Pero ang sabi sa kanya, now rise, tumayo ka, enter the city, and you will be told what you are to do. And the men who stood or traveling with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. So nakita natin, itong si Saul ngayon ay inutusan na pumasok doon sa Damasco at doon sasabihin sa kanya ang kailangan niyang gawin. At anong nakita natin dito? Bagamat bukas ang kanyang mga mata, siya'y nabulag. He saw nothing. So, sabi dito, he was led by the hand and brought him into Damascus. Dumating siya sa Damasco, mayroon siyang sariling plano. At ang planong iyon, to persecute believers. But now, he submits to the plan of Christ. Papasok siya sa Damascus at hihintayin niya ang instruction ng Panginoon sa kanya. You will be told what you are to do. The rest of the men na kasama ni Paul, probably ito yung mga temple guards kasi nga huhulihin nila yung mga mananampalataya. So ito maaaring ipinadala kasama nung high priest, yung mga temple guards na ito kagaya nung inaresto ang Panginoong Jesucristo. But this time, itong mga ito, sila mismo ay may narinig na tinig pero wala silang nakita. And Paul, blinded by the light, ngayon siya ay akay-akay papasok ng Damascus. And such was the irony dito. Naniniwala siya na naiintindihan niya ang kalooban ng Diyos, pero ngayon siya ay bulag. It is a powerful picture ng kanyang totoong espiritual na kondisyon. Nagpunta siya doon, sabi, to bring believers back to Jerusalem bound. The picture is, gusto niyang itali yung mga mananampalataya at dalhin papunta sa Jerusalem, bound. But the picture now is he's the one being led to Damascus blind. And for 3 days, sa loob ng 3 araw, he was without sight. Nag-fasting siya, and God struck Paul with a 3-day period ng blindness para bigyan siya ng oras to meditate, reflect, and pray. What do you think kung anong iniisip ni Pablo sa loob ng 3 araw na to? He was meditating. He is an expert sa Old Testament, sa salita ng Diyos, sa Torah. So imagine in those 3 days, maybe he's connecting the dots na lahat ng prophecies about Christ, now nakikita niya, it's making sense. Yung kanya ngayong nalalaman patungkol sa mga propesiya in the Psalms, in Moses, yung mga sinabi ng sa lumang tipan, at nakikita niya ngayon yung fulfillment kay Christ. It makes sense. And later on, makikita natin, mababasa natin throughout the book of Acts, that Paul is going to prove that Jesus is the Christ. Ito yung kanyang ipinuprove lagi, through the scriptures. So maybe he's meditating in these 3 days na ito. It was a gracious interruption sa buhay ni Pablo. At dito natin nakita that the grace that saves sinners is a grace that first seek sinners.
Ito yung larawan ng soberanong biyaya ng Diyos. The grace that saves is the grace that seeks. Ang Diyos ang humanap sa atin. Ang biyaya ng Diyos ang siyang humanap sa atin. Makikita natin dito sa mga pangyayaring ito that we, ngayon bilang mga mananampalataya o naririnig natin ang mensahe ng Ebanghelyo, tayo ay mamangha sa soberanong biyaya ng Diyos. Nakita natin, hindi hinahanap ni Pablo ang Diyos nang natagpuan siya ni Kristo. Bagkus, siya ay nagkakasala nang ang Panginoong Hesukristo ay tinawag siya. Kung nandun tayo sa mga pagkakataong ito, wala tayong makikita kay Pablo para isipin na siya ay pinili ng Diyos. But that is the wonder of grace. Hinahanap ng biyaya ang mga hindi karapat-dapat, and the grace of God calls the unlikely. Later on, makikita natin, i-acknowledge ni Pablo yung bigat ng kanyang kasalanan nung hindi pa siya mananampalataya. Ang sabi niya sa 1 Timothy chapter 1, 15-16, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life." Kung kaya tayo rin mismo ay dapat mamangha dito. Kung paanong si Pablo na tinitignan niya yung sarili niya as the foremost, the chief of sinners, ay kinatagpo ng Diyos. Tayo rin, parang sabi ni Pablo, example ako. Ako yung chief of sinners, and yet God saved me. Parang ang point, if He is the worst, kaya kanyang iligtas. Kaya kanyang iligtas. And if you are here today, maaring hindi ka pa tumutugon sa Ebanghelyo, know this, God is seeking you even now. Habang napapakinggan mo ang mensaheng ito'y hindi aksidente. God is pursuing your heart. Maaring makita mo ang iyong sarili sa larawan ng ating pinag-aaralan dito sa istorya ni Pablo. Maaring hindi mo pinapersecute ang mga Kristiyano, of course. Pero maaring nabubuhay ka according to your own terms. You are ignoring God, running away from Him, at nagtitiwala ka sa iyong sarili. But hear this. The same Jesus na siyang humanap kay Pablo is the same Jesus that is seeking you right now. The same Jesus who saved Paul that day is the same Jesus that can save you today. Trust in Him. Trust in Christ for forgiveness. Tanggapin mo itong biyayang ito na iniaalok sa iyo. But here's the thing. Hindi lamang iniligtas ng Diyos si Paul, but He also prepared the way upang si Paul ay maging kabahagi ng community ng mga mananampalataya. Ipinapakita sa atin ito that God not only takes the initiative to save sinners, pero meron din siyang pagnanais na dalhin sila into fellowship with God's people. Kasi ang kaligtasan is never meant for isolation. God saves us into a family, a body, a church. Makita natin at paano ito ginawa ng Diyos in verses 10 to 11, nakita natin na ang Diyos ay may kinausap na isang alagad na nagngangalang Ananias. At inutusan niya itong si Ananias to go to the house of a man named Judas na nakatira daw doon sa street na ang tawag ay Straight. Actually, kapag daw pinuntahan nyo ito ngayon, ito lang daw talaga yung daan doon sa Damasco na isang tuwid. Kasi yung iba nagko-curve, liko-liko. Ito daw ay parang ilang miles na straight. So yung street na yon is called Straight.
At sabi, hanapin mo, look for a man named Saul of Tarsus. Siguro, nung narinig ito ni Ananias, parang yung alarm bell niya, all of a sudden, Saul of Tarsus? At ang sabi ng Diyos, itong si Saul of Tarsus daw ay nananalangin din. This Saul of Tarsus was praying at may nakitang pangitain na isang lalaki na ang pangalan ay Ananias, siya ay darating, ipapatong ang kamay sa kanya upang muli siyang makakita. So yun yung so appointed itong si Ananias for this task. Kasi ito naman yung vision na nakita ni Paul. In verses 13 to 14, makikita natin yung hesitation ni Ananias because understandably, mag-hesitate siya kasi ipagpe-pray ko tong taong to, narinig ko, sabi niya, I have heard of all the evil this Saul of Tarsus has done to the saints in Jerusalem. Alam niya kung ano yung nangyari dito at alam din niya kung bakit nandoon si Saul. In fact, ang sabi niya sa verses 14, alam niya na itong si Paul ay may authority. Sabi niya, and here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Alam niya kung nakarating kaagad sa kanya yung papunta pa lang imagine that, no? Papunta pa lang doon si Paul, nakarating na yung balita sa Damasco. And so, alam niya kung anong ginawa ng itong taong ito. So probably itong si Ananias, isang believer na talagang sa Damascus nakatira. Kasi 'di ba yung ibang Christians galing Jerusalem and because of the persecution, nag-alisan. So itong mga to na nagpunta doon, siguro narinig niya, ganito yung nangyayari, ganito yung ginagawa. And yung chief persecutor ng mga Christian doon, ang pangalan is Saul of Tarsus. So talagang narinig niya. He heard ang ginawa nito. Pero the Lord put to rest itong takot na ito ni Ananias nung sinabi ng Diyos that Saul, this Saul, is a chosen instrument for His plans. Sabi, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. May layunin ng Diyos for this person. He becomes the instrument of God. He's chosen. Itong pagpili sa kanya ito, hindi lamang ito basta election. And this is the chosen for the office of the apostle for the Gentiles. He will present the gospel sa mga Hudyo at sa mga Hentil, and in doing so, he will suffer for the name of Christ. And Paul was the perfect person for this plan of God. Una, siya ay Hudyo, trained in the Old Testament, pero at the same time, nagsasalita siya ng Greek in a Greek-speaking environment. Again, he is also a Roman citizen. So hindi lahat Romano noon. Hindi mo rin pwedeng bilihin yung pagiging Romano noon. And dito, makikita natin, siya yung magiging personal representative ni Kristo to the Gentile world. Kaya nga sabi niya sa Romans 11:13, now I am speaking to you Gentiles, inasmuch then as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. He will speak before kings and the people of Israel. Maalala natin, later on, satayo siya sa harapan ni King Agrippa. At ibabahagi niya ang ebanghelyo and persuade this king to be a Christian. So makikita natin na assuage, na wala yung takot ni Ananias, he was no longer in doubt, at sumunod siya sa boses ng Panginoon. And how did he address Paul nung kanyang pinuntahan si Pablo? Paano niya kinausap si Pablo? Brother Saul. Pagdating niya doon, he is already seeing Saul as a brother. He recognized that Christ has called Saul
into the community of believers. Ito yung nangyayari sa church membership. The church is not the one na kumbaga parang nagdidesisyon, o sige, Kristiyano ka na. No. The church is only recognizing the souls na dinagdag ng Diyos sa church. We only recognize, na ito ay Kristiyano. So, that's what's happening here. And so, mahalaga dito makikita natin, mga kapatid, nung naligtas si Paul, si Saul, nilagay siya ng Diyos into the community of believers. And this is why it's important also for us to see at this point ang kahalagahan na maging kabahagi ng lokal na iglesia. Maaring kinatagpo ka na ng Diyos. Narinig mo na ang ebanghelyo, tumugon ka na. But then, iniisip mo, okay na yun, nakaka-attend naman ako, nakakapakinig naman ako ng preaching. Attend ka church, uwi ka. But the design ng Panginoon is para sa isang mananampalataya to be part of a community. And that is the church. Kaya ganun kahalaga ang church membership. And maybe it's time pag-isipan natin ang bagay na ito. Kung kayo ay matagal na dumadalo, nakakapakinig ng salita ng Diyos sa pulpitong ito, you consider yourself a believer, and then also follow in the framework na ibinigay ng Diyos for us and be part of the church, the body of Christ. And so Ananias, kanyang hinawakan si Pablo, he laid his hand upon him para makakita muli at tanggapin ang kapunuan ng banal na espiritu. Nakita natin dun, parang may kaliskis pa na nalaglag sa kanyang mga mata. So he was no longer physically blind, but as well, yung kanyang spiritual na paningin ay nabuksan na rin sa katotohanan. And notice kung ano yung naging priority niya after niyang makakita. Ang sabi dito, immediately something like scale fell from his eyes, verse 18, and he regained his sight. Then he rose, and then ang sabi doon, and was baptized. And then after that, and taking food, he was strengthened. What was the first priority for him? Nakita natin, it was spiritual first before his physical needs. Nagpabautismo muna siya. Ganun yung kanyang desire. 3 days na siyang hindi kumakain, naalala natin. He was fasting. But he got baptized first, even before taking food to eat. So makikita natin dito yung kanyang eagerness to be part of the church. At bagamat wala dito sa text, we can assume na itong si Ananias ang nag-introduce kay Paul sa community ng mga mananampalataya sa Damasco. Sapagkat, mababasa natin, for some days, he was with the disciples at Damascus. In fact, in Galatians, mababasa natin that he stayed there for almost 2 years. So he was welcomed into the church for some days and he was with the disciples at Damascus. At makita natin, bakit iniligtas si Pablo? Because God has a purpose for him to send him to the Gentile world. Dito makikita natin yung ikalawang punto na nais natin tingnan. The grace that saves is the same grace that sends. Ang biyaya na nagliligtas, ang siya ring biyaya na nagpapadala, nagsusugo. God saves sinners to make them servants. At lahat ng tinawag, every believer is called in some way to participate in the mission of God. Niligtas si Pablo for a purpose, and that is to serve Christ. At lahat tayo ay may bahagi dito. We must learn to embrace our calling. Lahat ng mananampalataya,
we are saved for a purpose. Hindi lamang para tanggapin ang biyaya na ito, but to be vessels of this grace. Maging daluyan ng biyayang ito sa buhay ng ibang tao. Your life has been redeemed for a reason. Well, maaring maramdaman mo that you are inadequate, kagaya ni Ananias, maaring hesitant, unsure kung ano yung role mo, or pwedeng isipin mo you are too sinful, unworthy, gaya ni Saul. But God delights in using the unlikely to accomplish His purposes. Kasi ganito ako eh. Hindi ako ganun kagaling magsalita. Or, I don't think enough yung nalalaman ko. Gospel lang talaga yung alam ko, pero baka maraming itanong, hindi ako makasagot. Your limitations does not limit God's power. He can work through weak vessels. Ang tanong, are you willing to be used? Let us obey the call to speak the gospel. Yung mga opportunities na maaaring mag-arise in uncomfortable and unexpected ways. Kagaya ni Ananias, bigla siya nagkaroon ng assignment that feels very hard, that feels risky. Pero ang Diyos ay kumikilos na behind the scenes. Alam niya kung sino yung tinatawag niya. At alam niya kung bakit ikaw ang kanyang ipinapadala. You should trust His wisdom. Maaring all of a sudden sa inyong company o sa inyong klase, all of a sudden may magsabing, sige, ikaw na yung magsalita. O, parang ikaw yung maraming alam sa Bible. O ikaw yung mag-pray. Diba? Minsan na, ito, Christian ka, di ba? Ikaw mag-pray. Minsan nilalagay tayo sa biglang ganung sitwasyon. And those situations, those opportunities, when it arise, maaaring ito yung ginagamit ng Diyos. So, be willing to be sent. Whether tayo ay tinatawag, itong panawagan na across the street, sa ating kapitbahay, or even across the world, in a mission, it is the same calling na kailangan nating tumugon, to make Christ known. Hindi ka nandyan sa lugar na yan, kung nasaan ka man, by accident. Lahat ng lugar, lahat ng relationship, lahat ng opportunity is part of God's calling as He works in your life. So we must ask ourselves, saan ako tinatawag ng Diyos? Well, hindi lahat ay tinawag kagaya ni Pablo to reach multitudes across the nations. But you can be an Ananias. Faithfully sent to one soul. Paano kung halimbawa si Ananias naging Christian for the sole purpose na ipag-pray si Paul? Well, he obeyed. He's done his duty. And that one soul is the very person that God used as one of the greatest advocate for the gospel. And it can be the same for you. Maaaring yung isang bata na tinuturuan mo sa Sunday school, later on in life would be a pastor of a church. Never underestimate the impact of faithful obedience. Noong 1850s, may isang Sunday school teacher na ang pangalan ay si Edward Kimball. Sa kanyang pagtuturo, mayroon siyang isang teenage na estudyante na parang walang desire, very indifferent for the things of God. So talagang parang wala lang, binabaliwala yung kanilang mga pinag-aaralan. And dito burdened siya dito sa isang estudyanteng ito, sa teenager na to. And itong teenager na ito ay nagtatrabaho sa isang shoe store. Isa siyang clerk, nagtitinda siya ng sapatos. So, after some hesitation, pinuntahan niya itong young man na ito. At nung break ay kinausap niya doon sa back room ng shoe store at kanyang ibinahagi, shinare niya yung gospel.
And that day, nanampalataya itong batang ito na nagngangalan na Dwight L. Moody, or also known as D.L. Moody, na naging one of the greatest evangelists ng 19th century na nangangaral to millions in America and Europe. Yung kanyang ministry sparked conversions at maraming mga na-disciple at nagkaroon ng influence kahit yung ministry niya sa ibang evangelist kagaya ni Billy Sunday and Billy Graham, who would reach millions more for Christ. And it all traces back to one faithful Sunday school teacher. Hindi tayo lahat tinawag kagaya ni Pablo, but we can be an Ananias. So let us be faithful to reach that one soul that God placed before us. Because the grace that saves us is also the grace that sends us. So let us be faithful in reaching people for Christ. Hindi natin alam kung gaanong kapangyarihan ang maaaring gamitin o gawin ng Diyos for a single act of obedience to touch the world for His glory. And that is the beauty of this passage. Makikita natin that sovereign grace na siyang nagliligtas sa makasalanan is the same grace at work in us that sends us to proclaim the glories of Christ. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, tunay nga kami namamangha sa iyong biyaya na siyang humanap sa amin, siyang nagligtas sa amin, at ngayon ay siyang nagsusugo sa amin upang ang iyong kaluwalhatian ay aming maipakita, maipangaral sa mga taong nakapaligid sa amin. Lord, help us to be a testimony. Kagaya ni Pablo na iyong iniligtas at sinugo, makita din namin, Panginoon, ang aming mga sarili na mayroong gawaing naghihintay, Panginoon, sa amin bilang mga mananampalataya. And help us be like Ananias, O God. Despite ng aming kahinaan, may we respond faithfully, O Lord, to your instructions. Father, we thank you for your word. At kung mayroon man, Panginoon, hindi pa kinakatagpo ang kaligtasan sa mga oras na ito, dalangin namin na ikaw ang kumilos sa kanila at dalhin sila sa paanan ng Panginoong Hesukristo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.